Minsan pa nga palakpakan natin ang Panginoon habang iniintay natin yung oras. Sama-sama tayo magpupuri at sasamba sa Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat, Apo Diyos! Hallelujah! Oh, glory to Jesus! Glory to God! Purihin ka, Panginoon! Oh, thank you, Lord! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen, Lord! Glory to Jesus! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Oh, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen, Jesus. Hallelujah. Mahal na mahal ka namin, Panginoon, at kailanman hindi ka namin ipagpapalit, aming Diyos. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, Mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. oh, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Yan. Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat, mga kapatid. Alam ko po na sabik na po tayo na magpuri sa ating Panginoon. At welcome po sa ating Midweek Fellowship. Alam ko po na tayong lahat ay maraming gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. At happy 41st anniversary po sa atin lahat. Na 41 taon na po tayong pinagpapala ng Panginoon at patuloy po tayong magpapasalamat at magpupuri sa Panginoon dahil alam natin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. May pagsubok man pero nananatili po tayong nakatayo dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. Amen? Minsan pa nga po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy tayong pumalakpak at magpuri sa Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord.
Salamat aming Diyos. Alam namin na kasama ka namin ngayong oras na ito, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, salamat aming Diyos. Salamat, Panginoong Jesus, dahil sama-sama kaming muli na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Lord, hindi maaaring ikumpara ng anumang bagay, Panginoon, yung joy na meron kami ngayon, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat aming Diyos. Salamat sa aming mga kamay, Panginoon, na nakakapalak pa kami, Panginoong Jesus. Salamat sa aming mga paa na patuloy kami nagsasayaw at nagsasaya para sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat sa tinig namin, Panginoon, na sinasambit namin ang lahat ng papuri at parangal para sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kung ano man ang meron kami ngayon, Panginoon, itong lahat ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya nararapat lang namin ibalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba para sa iyo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Wala na kaming ibang hahanapin pa, Panginoong Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Hallelujah. Ang oras na ito ay para lamang sa iyo, Panginoon. Kaya kung ano man yung aming sasambitin ng aming mga labi, Panginoong Jesus, nawa ito ay makapagbalik ng parangal at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Gusto namin i-enjoy ang presensya mo ngayon, Panginoon. Gusto namin pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Hindi man maayos ang aming pakiramdam, meron man kaming mga pinagdadaanan ngayon, Panginoon. Pero hindi ito magiging hadlang, Lord, para patuloy kaming magpasalamat sa inyo, Panginoon. Dahil mabuti ka sa buhay namin, mabuti ka sa bawat isa, Panginoong Jesus. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Hindi mo kami binigo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, Lord God, patuloy kaming aawit, sasamba at itataas ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, i-focus natin yung ating isipan, yung ating puso sa pagpupuri sa Panginoon. Naririto ang Panginoong Jesus. Alam ng Lord kung anong pinagdaraanan mo ngayon. Alam ng Panginoon kung iniisip mo ngayon. Alam ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan mo, kaya hindi ka na kailangan mag-worry, hindi ka na kailangan mabagabag pa, dahil alam ng Panginoon. And in His time, ito ay darating sa kalooban niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya sa oras na ito, ibigay natin ang wagas na papuri sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Awitan natin siya ng buong puso, buong sigla, buong galak, at surely ang Panginoon, alam ng Panginoon kung anong pinagdadaanan mo ngayong oras na ito. Hallelujah. Let us focus our eyes, our minds, our hearts sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya itataas namin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos,
Alam ko po, lahat po tayo ay na-bless sa mga awitin na ating napakinggan. Tunay nga po na ramdam po natin yung pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ngayon naman po, dadako po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoon. Na ibabahagi po sa atin ang ating kapatid na si Brother Alfred Carpio Jr. At patuloy po rin po sa series na Remembering God's Promises, na ang topic po ay I will be establish you and multiply you. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Mapagpalang araw po mga kapatid. Naway natin din po kayong ligtas kasama ng inyong mamahal sa buhay sa pagkapatuloy po ng ating serye Remembering God's Promises. Ang magiging topic po natin, I will establish you and multiply you. Samahan niyo po muna ako sa isang pananalangin. Lord, praise you Lord, salamat po Ama sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin na kami po ay magkatipon-tipon sa inyong pangalan at makapakinig ng inyong mga salita. Ama, buksan niyo po yung aming puso't isipan sa lahat po ng mensahe na magmumula sa inyo. Tanging yung mensahe lamang po na nagmumula sa inyo ang aming mapakinggan at tanging ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo ang maihayag. Sa lahat po Ama, lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila ay sa iyo. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin Jesus Christ. Glory to Lord. At hayaan niyo po na batiin ko po kayo ng happy 41-year anniversary lingkod ng Panginoon Charismatic Community. At patuloy po tayong magpasalamat sa pagpapala ng Panginoon na tayo po ay sinamahan niya sa loob ng 41 taon. At dalangin po natin na tayo po ay patuloy niyang samahan sa lahat po ng ating gagawin o mga balakin. At tayo po ay gabayan patuloy ng kanyang mga salita. Yan. At napakaganda po dahil ang mga pangako po ng Diyos ay mapanghahawakan po natin. At ito po lahat ay para sa ating ikabubuti. Yan. So katulad po ng topic po natin sa araw po na ito, I will establish you and multiply you. Yan po ang pangako ng Panginoon. So una po, tingnan po muna natin ano po ba yung ibig sabihin ng salitang establish and multiply. So una po, by definition, establish means to make firm or stable. Yan. So matatag. At kung ito po ay titingnan po natin sa Bible, yan, ano po yung sinasabi sa salita ng Diyos? Sabi po sa Isaiah 28:16, therefore, thus says the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily. Amen? So meron pong inilagay ang Diyos na pundasyon na matatag, subok, mahalaga. At ang nananalig ay hindi po dapat na mabigla-bigla yung kilos. Yan. So tama po na pinag-iisipan o pinaghahandaan. Yan. At alam po natin yung kahantungan. Yan. At tayo po na nanampalataya, tumanggap kay Jesus Christ, tayo po ay mayroong isang matatag na pundasyon. Amen? At ito po ay hindi matitinag. Amen? Ano pa po yung ibig sabihin ng salitang to establish? Yan. So, or yung firm foundation. Yan. Sabi sa 2 Timothy 2:19, nevertheless, God's firm foundation stands, stamped with these words, the Lord knows his own, and let everyone who claims he belongs to the Lord stand apart from wrongdoing. Amen? So,
totoo po, may nilagay po na matibay na pundasyon ang Diyos. Yan, at yan po si Jesus Christ. At ito pong pundasyon po na ito hindi matitinag. Amen. Pero dapat po malinaw po sa atin. Yan. So sabi po rito sa ikalawang Timoteo na yung pong pundasyon po na ito. Yan. So meron pong tatak, meron pong pagkakilanlan. Yan. So may selyo. Ano po yung nakalagay na tatak? So sabi po, alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Amen. At ay lahat ng nagsasabi na sila ay sa Panginoon ay dapat lumayo sa anumang uri ng kasamaan o kasalanan. Amen. So yan po yung firm foundation, si Jesus Christ. At yung na kay Jesus Christ, yan, so tumalikod sa kasalanan. Amen. So, according din po sa dictionary, when we say establish, it also means to introduce and cause to grow and multiply. Yan. So, kaya po yung establish and multiply, magkaugnay po yan. Yan. At mamaya po, babanggit pa po natin yung kahulugan ng to multiply. Ibig sabihin din po ng establish is to bring into existence. Yan. At naniwala naman po ako na malinaw po sa atin na sino po yung may lalang sa atin. Amen? Sabi po sa Romans 4:17, as it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, the one who gives life to the dead and call things into existence that do not exist. Yan. So yung tinutukoy po rito na father of many nations, ito po si Abraham. Yan. At may babanggitin pa rin po tayo tungkol kay Abraham. Yan. At sabi po rito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ito po si Abraham, yung naniniwala sa Diyos. Yan. Sa presensya ng Diyos na nagbigay buhay. Amen. At lumika mula sa bagay na hindi nag-i-exist. Sabi, do not exist. Okay? They call things into existence. So mula sa wala ay lumalang o lumikha ang Diyos. Yan. At kasama po tayo yan sa nilikha o nilalang ng Diyos. At lahat din po ng mga bagay na tinatangkilik po tayo, lahat po ng yan ay likha ng Diyos. Amen? To establish also means to bring into existence. Yan. At tayo nga po ay nalikha. Ayan, nandito po tayo ngayon dahil po ang Diyos ang lumikha sa atin. Yan. Establish also means to put on a firm basis. Amen. So ano po yung sinasabi sa Kawikaan or Proverbs 4:25-27? Let your eyes look straight ahead and your eyelids look right before you. Ponder the path of your feet and let all your ways be established. Yan, di ba? Banggit po natin yung salitang established din po dapat yung firm, yan, so malinaw. At binabanggit nga po rito na yung atin din pong daan o lakad o mga balakin dapat din po may patutunguhan. Yan. So ponder the path of your feet and let all your ways be established. Do not turn to the right or the left. Remove your foot from evil. Yan. So lumayo sa lahat ng kasamaan. Amen. Yan. So to establish means to put on a firm basis. So dapat po malinaw po natin sa atin ano yung pundasyon po natin. At sabi nga po yung pundasyon ay isa lang naman, si Jesus Christ. At yung nagsasabi na sila ay kay Kristo, lumayo sa anumang kasamaan.
establish or to be established also means to put into a favorable position. Amen. Kaya nga po, napakaganda na pangako to ng Diyos. Yan. So tayo po ay malagay sa isang katatayuan na makabubuti sa atin. Amen. Sabi po sa Genesis 12:3, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Yan. So ito pong pangako po na ito ay binanggit po ni Yahweh kay Abraham. Yan. At hindi lang po pala pagpapalain. Amen. Kundi yung magpapala, sabi po ni Yahweh kay Abraham, magpapala kay Abraham ay pagpapalain din. Ngunit, yun pong susumpa kay Abraham ay susumpain din. Amen. At yung lahat ng bansa o lahat ng pamilya sa mundo ay pagpapalain sa pamamagitan po ni Abraham. Yan. At mamaya lilinawin pa po natin paano isinakatuparan po ito ng Diyos. Yan. So, muli po, to establish also means to put into a favorable position. Yan. At hindi lang po doon sa tao na pinaboran ng Diyos. Maging po yung mga magpapala sa tao po na ito ay pagpapalain din ng Diyos. Kaya sabi po ng Panginoon, kahit na magbigay lang ng isang basong tubig doon sa likod ng Panginoon, napakalaking bagay na po. Amen? Dahil ang kinikilala o pinahalagan ay ang Diyos mismo. At to establish also means to make a church a national or state institution. Yan. So, yung pong iglesia, yan, so ito po ay tinatag yan, or established. Yan. At dahil nga po yung pag-establish po sa atin, according to the Bible, we are established in a firm foundation. Yan. At yung iglesia, at sa atin po, ang lingkod ay ang Diyos ang nagtatag o si Jesus Christ po ang nagtatag. Yan. At tayo po ay tinatag sa isang matibay na pundasyon. Sabi sa Matthew 6:18, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. So maging po yung kapangyarihan o yung kamatayan, yan, hindi makapananaig. Amen. So yung pong iglesia, so dapat po malinaw po sa atin, ang lingkod, ang nagtatag ay si Jesus Christ. Amen. Kaya nga po nananatili po tayo for 41 years. Amen. At patuloy po tayong pinalalago ng Panginoon dahil po tayo ay sa Kanya. Amen. Siya po ang nagtatag. Amen. At nasa matibay po tayo na pundasyon. Yan. At yung tinutukoy po dito na rock or foundation, hindi po ito si Peter. Ito po si Jesus Christ. Amen. Yan. So, to establish po ulit means to make firm or stable. Yan. So, matatag, matibay na pundasyon. To introduce and cause to grow and multiply. Yan. To bring into existence. To put on a firm basis. To put into a favorable position, to make a church, a national or state institution. Amen. So yan po yung according to the dictionary na definition po ng to establish. Amen. Ano naman po yung ibig sabihin ng multiply? Yan. So to increase in number, especially greatly or in multiples. Amen. So paramihin, palaguin. Yan. It also means to become greater in number or spread. Yan. So paramihin, palawakin. Yan. It also means to breed or propagate. Yan. So yung pagre-reproduce. Amen.
So, iyan po yung mga definition ng multiply. Yan. Sa Genesis pa lang po, sa unang aklat sa Biblia, yan. Sa unang chapter pa lang, 2 beses nang nabanggit yung tungkol po sa to establish and to multiply. Amen. So sabi po sa Genesis 1:22, God blessed them and said, be fruitful and increase in number, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth. Yan. So pagkatapos pong likhain ng Diyos, yung mga halaman, yung mga hayop, yan, nandoon po yung sinabi ng Diyos na sila po ay maging fruitful and increase in number. Yan. So to multiply. Binanggit din po nung ito pagkatapos po na likhain ng Diyos ang tao. Yan. Sabi po sa Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the earth. Amen. So nung pong nilikha ang tao, yun din po yung sinabi ng Diyos. Be fruitful and increase in number or to multiply. So totoo po, ayan, biblical na kalooban po ng Diyos na ang tao dumami. Ayan. Kasama po sa plano ng Diyos. Ayan. Pero later po makikita po natin, hindi lang po basta pagdami in numbers. Amen. So, may layunin nga po sa atin ang Diyos. Pero totoo po na sa simula, dahil nga po ang ibig po ng Diyos, yan. So, meron po siyang pagpakitaan po ng habag, ng pag-ibig, tayo po ay nilikha ng Diyos. Amen? Yan. At gusto nga po ng Panginoon o bukod sa pangako ay utos din ng Diyos na tayo ay magparami. Amen. Yan, at wala pong masama kung sabihin po natin yan dahil yan naman po yung sinasabi talaga po rito sa Genesis. Amen. Yan. Pero yung pagpapakarami po o pagdami, yan. So hindi lang po sa bilang nga lang. Yan. Hindi lang po basta yung mag-anak ka ng marami. Dahil kung titingnan po natin dito na kasama po doon sa sinabi ng Diyos yung pamahalaan. Sabi po, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the earth. Yan. So nandyan po yung dominion, nandyan po yung pamamahala or stewardship. Yan. So dapat po kung magpaparami o mag-anak ka ng marami, kailangan mapapamahalaan mo. Amen. At yung bago po binanggit to, yun nga, nilikha muna yung tao. At paano nga po ba nilikha ang tao? Sabi sa Genesis 1:26, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Amen? So kaya po tinagubilinan o binigay yung pamamahala sa tao. Dahil nung nilikha po ang tao, nilikha po ang tao sa wangis ng Diyos. Kalarawan ng Diyos or in God's image. Amen? So kaya po magkaugnay po yung dominion o yung stewardship sa image of God or God's likeness. Amen. Kaya itinagubilin sa tao na pamahalaan yung lahat po ng nabubuhay dahil po ang tao nilikha sa wangis ng Diyos. Yan. At mamaya po paliwanag pa natin yung tungkol sa God's image or likeness of God. At yung sumulat po ng
awit. So, namangha po siya. Nakita po niya. Tayo rin dapat. Amen. Dahil po, hindi po simple yung pagkalalang sa atin. Imagine, we are created in the likeness of God, in the image of God or likeness of God. Sabi po ng sumula sa awit, Psalm 139:14, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Amen. So hindi po simple yung pagkalikha sa atin. Special po tayo. Amen. Pinahalagahan. Sa iba pong mga nilalang nilikha ng Diyos, sinabi lang po niya magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Pero nung nilikha po niya ang tao, yan, so nandun po yung kumuha siya ng alabok. Yan, so hinugis po to at hiningahan. Amen. At sabi nga po sa binasa natin kanina, we are created in God's likeness or image of God. Amen. At pagkatapos po nito, ibinigay sa tao yung pamamahala yan, sa mga nabubuhay. Amen. Sabi rin po ni Haring David yan, sa Psalm 8:3-9, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Yes, so kung titignan nga natin yung sarili po natin sa lawak, sa kamanghamanghang gawa ng Diyos, tayo po para lamang pong buhangin sa dalampasigan. Amen. So napakaliit po natin compare sa kalawakan. Pero gano'n na lang po tayo pinahalagahan ng Diyos. Kaya nga po amazed po si Haring David. Kaya po nasulat po niya itong awit. Sabi rin po niya, for you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. Yan. So tinutukoy pa rin po ni David ang tao na nilikha ng Diyos. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, even the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. Amen. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Amen. So napakadakila, kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. At ang patunay po niyan, yung pagkalikha sa atin ng Diyos. Amen. Kamangha-mangha yung gawa po ng Panginoon. At kamangha-mangha din po kung paano tayo pinahalagahan ng Diyos. Amen. Subalit, alam po naman natin yung nangyari. So pagkatapos po na likhain ng Diyos ang tao, so nilagay po sila sa hardin. Bagamat na doon na po yung lahat ng kakailanganin nila, pero nagbigay po ng warning ang Diyos. Sabi, maaari nyo kainin kahit ano yung mga bungang kahoy dyan. Pero wag yung isang bunga doon. Dahil pag kinain nyo yun, mamamatay kayo. Amen. At dumating nga yung time na natukso. Amen. Ang tao. Yan. So nalinlang ni Satanas at sumuway sa Diyos. Yan. At yung binunga nga po nito, ayan, ay yung pong naalipin ang tao ng kasalanan. At ang kasalanan naman nagdulot ng kamatayan. Amen? At dahil po sa kasalanan, nadimlan ang isipan ng tao. Amen? Sa halip na kumilala sa tunay na Diyos, sabi po rito sa Romans 1:22-25, ang sinamba ay yung nakikita. Amen? Sabi po, professing to be wise, they become fools and change the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man. And birds and four-footed animals and creeping things. So yung pong tao, yan, so sa kanyang kamangmangan, dahil po naalipin nga po ng kasalanan, ay gumawa ng Diyos sa larawan ng tao. Amen. Pero
baliktad po eh. Dapat ang makita natin, tayo po, una, originally, nilikha na kalarawan ng Diyos. Amen. At pag sinabi po natin kalarawan ng Diyos, so diretso na po natin yung kanyang katwiran at kabanalan. Amen. So hindi po yung likeness lang na physical. Amen. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Pag sinabi pong espiritu, hindi nakikita. Amen. So baliktad yung ginawa ng tao. Yan. So nadinlan yung isipan dahil sa kasalanan, lumikha ng mga imahe para sambahin ng tao, ng ibon, ng mga iba't ibang hayop na mga gumagapang. Amen. At ito yung kanilang sinamba. At ito po ay kasuklam-suklam sa Diyos. Yan po yung dinulot ng kasalanan sa tao. Yan. At nung nagkasala nga po ang tao, di ba, pinaalis po sila sa Eden, sa paraiso. At sinabi po sa babae, sabi sa Genesis 3:16, to the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. Amen. So dahil din po sa kasalanan, yan, nandun yung ang babae pagka manganganak o malapit ng manganak ay nandun yung hirap. Amen. In childbearing, in bringing forth a child. Amen. At ano pa po? Yan. So hindi po ba napag-aralan na po natin yung gusto po ng Panginoon na sa pamilya ay may kaayusan. And so yung mga babae magpapasakot sa asawa nilang lalaki. Yan. So pero dahil po sa kasalanan, struggle po yun. Mahirap. Sabi po dito, your desire shall be contrary to your husband. Yan. Kaya pagkahiwalay talaga sa Diyos mahirap yung pagsasama ng mag-asawa. Yung babae, mahirapang magpasakop sa asawa nilang lalaki. At yung lalaki naman, mahirapan na ibigin yung kanilang asawa ng tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Amen. So, hiwalay sa Diyos. Wala po tayong magagawa. Kaya marami pong pamilya ang wasak. Yan. So, mga naghihiwalay. Yan. So, yan po yung dulot ng kasalanan. Sinabi naman po ng Diyos kay Adan, then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying you shall not eat of it, cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Amen. Kaya naghirap din po ang tao. Kasi sabi mo rito, mismong yung ground, we're cursed. Amen. Kaya nga po sabi, yung bubungkalin mong lupa, yan, ay sa halip na yung managana ka, ay puro ano pa rin, hirap. Amen. So yung pong parang magtatrabaho ka sa maghapon, pagod na pagod ka, pero wala pa ring kasiyahan, satisfaction, yan. O nagsisumikap ka naman, pero parang walang ibinubunga mabuti. Amen. So hindi ka laya sa kahirapan. Amen. So yan din po ay dulot ng kasalanan. Amen. Kaya napakasama talaga ng kasalanan. Amen. Yung paghihirap po na naranasan po natin. And sabi sa verse 18, both thorns and thistles it shall bring forth for you. Yeah, so sa halip na bunga na makakain, tinik. Amen. And you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you were taken. For thus you are, and thus you shall return. Amen. At yung panlilin lang nga na sinasabi ng Diablo o ni Satanas, kaya natukso yung tao
um, binabaliktad nila yung binabaliktad ni Satanas yung sinabi ng Diyos. Nasabi ng Diyos na mamamatay sila pag kumain sila nito. Pero sabi ni Satanas, mamamatay nga ba kayo? So nung kumain po sila, yan, ito rin po yung dahilan kaya pumasok yung kamatayan sa sanlibutan. Amen. So sa pagkakasala ng tao, pumasok ang naalipin ng tao ng kasalanan at ito nagbunga ng kamatayan. Amen. Ayon po sa sinabi ng Diyos, yung warning ng Diyos sa kanila, huwag nyo kakanin nito kasi mamamatay kayo. Amen. Pero nagkasala ang tao. Natukso ng kaaway. Amen. Yan. At bagamat so ito pong part ng pagbagsak ng tao. Yan. So dahil sa kasalanan, talaga naman pong napakalungkot. Yan. Dahil ito po ay nagdulot ng kasalanan sa lahat ng tao. Yan. Naging alipin din ng kasalanan. At doon nga po, nagdanas ng kahirapan, ng sakit. Amen. So pero may pag-asa. Amen. So paging po sa time po na ito, yan, na pinalayas si Eva at Adan sa hardin, yan, nangusap pa rin ng pagpapala. May pangako ang Diyos. Yan. Yan. So yung pong nangyari nga po sa tao, yan, so dahil po sa kasalanan, yan, naalipin sa kasalanan. Yan. So yung sa Romans 1:24-25, therefore God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts. So hinayaan po ng Diyos o pinahintulot po ng Diyos yung maalipin ng tao. Yan. To dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Yan. So yung nga pong tao, yan, so nadinlan yung isipan dahil po sa kasalanan, at sa halip na kilalanin ang Diyos, pasalamatan, ay gumawa ng sariling Diyos. Amen. Na kalarawan ng tao, kalarawan ng hayop. Amen. Ang mga gumagapang, amen, na hindi naman tunay na Diyos. At ito yung kanilang pinaglingkuran. Sabi po rito, hinayaan ng Diyos, yan, sa kanila ang mga gawa. Yan. At yan nga po yung naging bunga ng kasalanan sa tao. Yan. Pero may pag-asa. Amen. So maging time nga po na binabanggit na po yung consequence of sin. Yan. So yung pong si Satanas, yung ahas, ay sinumpari ng Diyos. Ano po sabi dito sa Genesis 3:14-15, so the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. You shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Amen. So binanggit nga po natin, kahit po napaka dilim nung pagkakataon po na ito, na binanggit po sa Genesis, and dahil nga sa kasalanan, nagbunga ng kamatayan, ng sakit, ng paghihirap sa tao. Yan. Pero dahil po sa kagandahang loob ng Diyos para sa atin. And so may pangako po na binanggit dito pa lang, sa Genesis pa lang. At ito po yung unang pagkabanggit tungkol po sa pangako na kaligtasan. Yan. So ito po yung pagbanggit po doon sa magiging kaaway ni Satanas. Amen. So may binanggit po rito na seed ni Satanas at ng babae. Yan. So yung ibig sabihin din po ng seed ay yung magiging anak or offspring
Amen. At sabi po, he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Amen. So ito po ay patungkol sa ah, pangako na isang tagapagligtas para sa tao na magiging nadudurog sa ulo ni Satanas. Amen. So yung pong to be fruitful and multiply, so yan nga po ay sa simula pa lang ang plano na ng Diyos para sa tao. Yan. So to be established, to multiply, yan. So ipagpalain, yan, tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. So lamang dahil po sa kasalanan, yan. So nagpakasama po ang tao na alipin ng kasalanan. Yan. At dumating nga po yung time na dahil sa kasamaan ng tao, ay nilipol po ang tao sa pamamagitan ng baha. Ngunit meron pong isa na kinalugdan ang Diyos at niligtas po niya si Noah or si Noe at ang kanyang sambahayan. Amen. At nung pong pagkatapos ng baha po na ito, God reestablished His promise. Yan. And yung command for man to be fruitful and multiply. Amen. So sabi sa Genesis 9:1, so God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Yan. Kasi sila na lang po yung natira nun. Nilipol na po yung ibang lahat lahat ng tao maliban po sa kanila Noah dahil po sa kasalanan, sa kasamaan po ng tao. Yan. At nire-establish po yung command and to be fruitful and multiply. At yung pagpapala, ginawad po sa kanila ng Panginoon. Yan. At kasunduan ang Diyos sa tao. Yan. So napakahalaga po na makita po natin na yung to be established and to multiply, yan, ito po ay ang nag-initiate po nito ay ang Diyos. Yan. So the only reason we are established or we can be established and we can multiply as God designed us is also through His works sa gawa rin po ng Diyos. Yan. At ito po ay ginagawa po ng Diyos sa pamamagitan po ng isang kasunduan. Amen. Through a covenant. Amen. At ang Diyos po yung nagwika. Una, yung covenant na nabanggit po sa Bible ay yung covenant ng Diyos with Noah and his descendants. Yan. Sabi sa Genesis 9:8-11, then God spoke to Noah and to his sons with him, saying, and as for me, behold, I establish my covenant with you and with your descendants after you, and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, all that go out of the ark, every beast of the earth. Thus I establish my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Never again shall there be a flood to destroy the earth. Amen? So, ano po yung covenant, yung pakikipagtipan ng Diyos kay Noah at sa lahat na po ng henerasyon na magmumula po sa kanila, na hindi na po dilipulin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Amen? At yung ginawa nga po ng Diyos, so naglikha po siya nung pagpapaalala sa tipan po na ito. Nilikha po niya yung baghari, yung rainbow, para maalala po natin. So, yan po yung covenant na ginawa ng Diyos. At hindi po natapos po rito. So, patuloy po na kumilos ang Diyos. So para abutin po tayo, so maranasan po natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang habag. Amen. At
maranasan po natin yung mga pangako ng Diyos. Amen. Yan. So after a few hundred years, yan. So nakipagtipan pong muli ang Diyos sa kay Abraham naman or kay Abram. Yan. At may pangako ang Diyos kay Abraham. Sabi sa Genesis 12:1-3, Now the Lord had said to Abram, Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Amen. So nung tinawag po ng Diyos si Abraham para lumisan sa kanyang bayan, hindi man po alam ni Abraham kung saan siya dadalhin ng Diyos. Amen. Pero tumalima po siya. So iniwan po niya yung kanyang tahanan, yung kanyang yung pamilya, na yung ama. Yan, at sila po ay pumunta sa dakong itinuturo ng Diyos. Amen. Bakit po? Kasi nanalig po si Abram doon sa sinabi ng Diyos na sila ay pagpapalain. Amen. At yung pagpapala po na ito, hindi lang po para kay Abram at sa kanyang magiging yung lahi. Sabi po, lahat ng pamilya o lahat ng bansa ay pagpapalain sa pamagitan niya. Amen. Sabi rin po sa Genesis 15:1-6, After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. Amen. So napakaganda po nung sinabi ng Diyos kay Abraham. Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong palasag at ang iyong reward. Amen. Great reward. Amen. So, at kung ang Diyos ay nasa panig mo, amen, kasama mo, amen, ano pa yung kakailanganin mo? Paano ka pa magkukulang? Yan. So lamang nung panahon po na ito, kasi si Abraham po wala pang anak. Yan. Kaya sinabi niya sa Diyos. But Abraham said, Lord God, what will you give me, seeing I childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Then Abram said, Look, you had given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. So yung pong tagapagmana lang po ni Abram, ng panahon po na ito, ay yung isa sa kanyang mga alipin. Amen? Si Eliezer. Amen. So wala po siyang anak. So ano, parang sinasabi ni Abram, anong silbi nung mga pagpapala na to? Na wala naman akong tagapagmana, wala naman akong anak. Amen. Ano po sabi sa kanya ng Diyos? And behold, the word of the Lord came to him, saying, This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir, or heir. Then he brought him outside and said, Look now toward the heaven and count the stars, if you are able to number them. And said to him, so shall your descendants be. Ano po yung pangako ng Diyos? Tingnan mo yung mga bituin sa langit. Magiging ganyan karami. Yan. Yung magiging angkan mo. Amen. Sa panahon po na ito, kahit isa, wala pang anak si Abraham o Abraham. Pero nanali si Abraham sa Diyos dahil ang nangako ay pinananaligan po niya. Amen. Sabi po sa Genesis 15:6, And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Amen. So kaya nga po si Abraham ang turing po o pakilala po sa kanya, ama ng pananalig. Amen. Kasi nakita po natin dito kung paano nagtiwala, nanalig si Abraham sa Diyos. Yan, so nilisan po niya yung kanyang bayan, pumunta sa lugar na tinuro sa kanya ng Diyos. Yan, at nung nangako ang Diyos sa kanya, siya ay magkakaroon ng supling, magkakaroon ng anak, nanalig si Abraham.
At ano po sabi rito? Yan, kinulugdan siya ng Diyos. Tinuring na matuwid ng Diyos. Amen? So yung pong pagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yan. So kamukha nung naranasan po ni Abraham, hindi po dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa pananalig niya sa Diyos, sa pagtitiwala, paniniwala niya sa Diyos. Sabi nga po ni Pablo sa Roma 4, 1 to 4, what then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. So bakit daw kinalugdan si Abraham ng Diyos? Dahil siya ay nanalig. At hindi po siya yung marapat sa harapan po ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Dahil kung ito daw po ay dahil sa mga gawa, hindi na po ito maituturing na kagandahang loob, kundi upa. O hindi na maituturing na kaloob, kundi upa. Yan kasi yung binibigay sa gumagawa, upa, bayad. Yan. So kung ikaw halimbawa nagtatrabaho, yung tinatanggap mo, hindi yun grace. Amen. Bayad yun. Yan, sweldo. Amen. Pero yung tinatanggap po natin mula sa Diyos, hindi po bayad, hindi sweldo. Hindi dahil sa ating mga gawa. Lahat po yan ay ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? Yan. So ano pa po yung pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapala to multiply? Genesis 17:4-6. As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. Ito na po yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. Yan, talagang pagpapala po ng Diyos, pangako ng Diyos to multiply. Amen. For I have made you a father of many nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make nation of you, and kings shall come from you. Amen. So, nandun din po yung pangako ng pamamahala. Yan. So, kung matatandaan po natin na unang binigay yung pamamahala, yung dominion, kanila Adan. Amen. Sabi, pamahalaan nyo yan. Pero dahil po nagkasala ang tao, so, na-surrender po nila yung kapamahalaan nito sa Diablo. Yan. At ngayon po, yan, yung sanlibutan nasa kapangyarihan ng Diablo. Amen. Pero God want to reestablish. Yan. So yung pong plano niya sa tao na bigyan po ito ng kapamahalaan. Amen. Ng stewardship. At ito po ni-restore po niya through his promise to Abraham. Amen. From his descendants, there will be, there shall come kings from you. Amen. Sabi po ng Diyos kay Abraham. Kasi po yung ibig sabihin ng hari, ano yan, mamamahala. Yan, to rule. Amen. So, pero, yung pangako po na ito, yan, so, tinupad ng Diyos, amen, through Jesus Christ. Amen. Kasi po yung binabanggit po rito na yung ina po, yan, yung magiging ina po ni Abraham na sa pamagitan po niya ipagpapalain ang lahat ng bansa. Hindi po yung lahat ng ina po, ang tinutukoy po ay isa lang. At iyon po ay si Jesus Christ. Amen. At yung mamamahala, amen, tagapamahala, mabuting tagapayo, amen, walang hanggang hari, iyan po si Jesus Christ. Amen.
Ayan. At nandun nga po yung natest yung pananalig ni Abraham dahil nga po nung panahon po na ito wala pa siyang anak. Ayan. Kaya sinabihan po siya ng kanyang asawa na si Sarah na eto yung alipin. Ayan. So sa maaring siya na lang yung um, yung magdalang tao, magkaroon ng anak para magkaroon ng anak si Abraham. Yan. At sinila nga po si Ismael. Yan. Lamang dumating po yung ah, time na nagselos na si Sarah kasi si Hagar, yung pong alipin na naanakan ni Abraham, nanay po ni Ismael. Yan. So parang nahahamak si Sarah. Yan. Kaya sinabi po ni Sarah kay Abraham na palayasin na si Hagar, yung alipin, saka yung anak niya. At nabahala po siyempre si Abraham kasi anak din niya yon. Anak din niya si Ismael. Yan. So sabi po rito, this troubled Abraham very much because Ismael also was his son. But God said to Abraham, don't be worried about the boy and your slave Hagar. Do whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that you will have the descendants I have promised. I will also give many children to the son of the slave's woman, so that they will become a nation. He too is your son. Amen. So kahit na po si Ismael ay anak sa alipin ni Abraham, pero nandun din po tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Naging ama rin ng mga bansa. Amen. So pinagpala rin po dahil sabi nga ng Diyos, anak mo rin yan. Amen. He too is your son. Amen. Lamang, hindi po siya yung anak ayon sa pangako ng Diyos. Kasi po yung anak ayon sa pangako ng Diyos, yun po yung magiging anak nila ni Sarah. At yun po si Isaac. Amen. Kahit na po sila ay matanda na, 100 taon na, ay nagkaanak. At sinila nga po si Isaac. Amen. At nung lumaki po si Isaac, God again reaffirmed His promise to Abraham. Yan. So binanggit po ng Diyos yung pangako niya sa lingkod niya na si Abraham. Yan. So binanggit po niya kay Isaac na anak ni Abraham. Sabi sa Genesis 26:3-4, live here and I will be with you and bless you. I am going to give all this territory to you and to your descendants. I will keep the promise I made to you. I made to your father Abraham. I will give you as many descendants as there are stars in the sky, and I will give them all this territory. All the nations will ask me to bless them as I have blessed your descendants. Amen. So ganyan po katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. So kahit na yung pangako po na ito ay binigay niya kay Abraham. Yan. So pero pinaalala pa niya sa anak ni Abraham, kay Isaac. At hindi lang po sa kanya, maging po sa naging anak ni Isaac, kay Jacob. Yan. Sabi po sa Genesis 35:11-12, and God said to him, I am Almighty God, have many children. Nations will be descended from you, and you will be the ancestor of kings. I will give you the land which I gave to Abraham and to Isaac, and I will also give it to your descendants after you. Yan. So sa salis-saling lahi po, patuloy na ipinaalala ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham. So una po, kay Abraham, kanyang pinangakuan sa anak ni Abraham na si Isaac, at sa kay Jacob na apo na ni Abraham. Yan. At si Jacob nga po, ito po ay binigyan din ng pangalang Israel ng Diyos, at siya po yung naging ama ng bayang Israel. Yung mga tribo ng Israel nagmula po kay Jacob. Yan. At maaari pong nababalitaan na po natin yung conflict po sa Israel, yung mga terorista. Yan.
na nanggugulo po sa kanila. At ito po ay pinauna na ng Panginoon. Talagang darating po yung mga panahon na ganito na magkakaroon po ng mga tigmaan. At yan na po ay paalala po sa atin na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. At yung pangako po ng Diyos, yan. So sa lahi po ni Abraham, kay Isaac, kay Jacob, nanatili po siya. Yan. Hanggang sa ngayon, patuloy po. Kaya po, ipanalangin po natin ang bayang Israel dahil po sila ay bayang pinili ng Diyos. Yan. At nandun po yung pangako ng Diyos. Yan. Hindi po nagpapabaya ang Diyos. Pagkamat naging matigas ang ulo ng Israel, yan. Pero nandun po, nanatili po yung pangako ng Diyos. So ito po, mula pa kay Abraham, kahit ilang daang taon na yung lumipas. Amen. Nanatili po. Ganun po katapat ang Diyos. Amen. At after 100 years po, nung binanggit po kay Jacob, yung pangako ng Diyos, yan. So nangusap po uli ang Diyos kay po, Haring David. Yan. So si Haring David din po mula sa angkan po ni Abraham. Yan. At sabi po ni Haring David, ng Diyos kay Haring David, sa 2 Samuel 7:12, when your time comes and you rest with your ancestors, I will raise you up after your descendants will come from your body, and I will establish His kingdom. So nabanggit po yung word na establish. Ano po i-establish po ng Diyos? Yung kaharian. Amen. Yung paghahari. Yung nung descendant po ni David. Yan. At ito po ay paghahari na pangmagpakailanman. So ang tinutukoy na po dito ay si Jesus Christ. Amen. Kaya nga po sa gospel, according to Matthew, sinimulan po ni gospel with the book of the genealogy, yung tala ng mga angkan. Kaya mahalaga rin po yun, yung talaan ng mga angkan. Kaya nandyan po yan sa Bible para matitrace po natin gaano po katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At yung katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos ay si Jesus Christ. Nung nangako po si Yahweh, ang Diyos, kay Abraham, yan, tinupad po niya sa pamagitan ni Jesus Christ. Sabi po niya na sa pamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng bansa o sa pamagitan ng iyong ina po. Yan, tinutukoy isa lang, walang iba kundi si Jesus Christ. Yan. So sabi nga po sa Matthew 1:1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Amen. Para malinaw po yan, na tinupad ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham, kay Haring David. Amen. Na ano po yun? Na sabi kay Abraham na pagpapalain ang lahat ng bansa. At totoo naman po, dumating po yung kahangang tagapayo, tagapagligtas, hari, prinsipe ng kapayapaan. Amen. Through Jesus Christ. Amen. At yung pangako po ng Diyos kay Haring David na mula sa lipi mo ay mayroong isang hari na maghahari magpakailanman. Amen. So God established His kingdom through Jesus Christ. Amen. Sabi po sa paliwanag ni Pablo sa mga taga-Galatia 3:16, now to Abraham and his seed were the promises made. Yeah. He does not say, and to seeds or of many, but as of one, to your seed who is Christ. Amen. So nung nangako po ang Diyos kay Abraham na pagpapalain ang maraming bansa sa pamamagitan ng kanyang lipi o yung ina po, so ang tinutukoy isa lang at iyan po ay si
Jesus Christ. Amen? So, anong kahalagahan nito sa atin? Hindi naman tayo mga Israelita, hindi naman tayo mga Hudyo. Hindi lang po sila yung tumanggap ng pangako na ito. Hindi lang po para kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Haring David, yung mga pangako po na ito sa kanilang mga ina po, kundi tayo rin para sa atin din po na nananalig kay Jesus Christ. Sabi sa Galatians 3:29, and if you are Christ or in Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Amen. So kung ikaw ay kay Kristo, kung nanalig ka kay Kristo, lahi ka na rin ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Amen. Ganyan po kabuti. Ganyan po kamanghamang na ang kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Sabi nga po, hindi naman tayo talagang nakaugnay doon sa puno, pero iinugpong po tayo. Amen. Kung tayo po ay nanalig kay Jesus Christ. Kaya maaari po natin i-claim yung mga pangako ng Diyos. Kahit sabihin na nasa Old Testament yung mga pangako na yan. Pero nananatili yung pangako ng Diyos at tinupad niya na through Jesus Christ. Yan. So balikan po natin yung sinasabi sa Genesis 3:15. Yan. So yung una nga pong pagbanggit tungkol sa pagliligtas na gagawin ng Diyos. Sabi po ulit sa Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Yan. So meron pong binanggit po rito na dalawang uri ng seed. Yan. Or offspring. So yung isa po ay sa kaaway, yan, sa diablo, at isa yung sa babae. Yan. Yung babae po, ito po ay tumutukoy din po sa iglesia. Amen. At nandun po yung tanggalian. Amen. So may spiritual battle. Amen. So paano po magkakaroon ng anak yung diablo? Yan. At sino po yun? So tingnan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yung mula sa Diyos, yan. Ito po, sabi sa John 8:39, they answered and said to him, Abraham is our father. Yan, sabi nga yung lahi ni Abraham, yung pinangakuan ng Diyos. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Yan. So ano po yung work ni Abraham? Yan. So sabi nga, kinalugdan siya ng Diyos nung nanalig siya sa Diyos. So ibig sabihin, may pananalig. Amen. So, yun po yung seed of the women, yan, nung babae. Yung pong nanalig sa Diyos. Amen. So, sino naman po yung seed of the devil? Amen. So, paano nagkaroon ng offspring ang diablo? Sabi po sa John 8:40-44, but now you seek to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. Abraham did not do this. You do the deeds of your father. So si Jesus Christ po ang nagsasalita po rito. At sabi po niya, tinangka niyo akong ipapatay. Pagkamat sinabi ko lang naman sa inyo yung katotohanan na mula sa Diyos. So hindi ito gagawin ni Abraham. Yan. Ang ginagawa niyo ay yung ginagawa ng inyong ama. Yan. Then they said to him, we were not born of fornication. We have one Father, God. So parang sinasabi lang na sila ay maka-Diyos. Amen. O sa Diyos. Pero ano po sabi ni Jesus Christ? Jesus said to them, if God were your Father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Nor have I come of myself, but He sent me. Yan. Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. Amen. So kung kayo nga ay mula sa Diyos o mga anak ng Diyos, iibigin niyo ako, sabi ni Jesus Christ, dahil ako ay nagmula sa Diyos. Hindi ako narito ng ayos sa aking sarili,
kundi sinugo niya ako. Amen? So bakit hindi niyo ako maunawaan o yung hindi maunawaan yung salita ng Diyos? Kasi hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? O bakit hindi makasunod sa kalooban ng Diyos? Kasi hindi matanggap si Jesus Christ. So sino po yung kanilang sinusunod? Sabi nga ni Jesus Christ, yung ginagawa niyo, yung ginagawa ng inyong ama. At sino po yung ama nila? Sabi rito, you are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Yan. So yung sinungaling, yung ama, ay ang diablo. Amen. So yung pong matay tao, yan, sabi po rito, sa simula pa ay ang diablo. Kaya kung ito po yung ginagawa, sad to say, hindi ang Diyos ang ama, kundi ang diablo. Kaya po may battle eh. So meron pong seeds of Satan. Yan. So yung pong hindi kumikilala sa Diyos. Amen. At meron pong seed ng babae. At ito nga po yung kumikilala sa Diyos. Yan. Nananalig sa Diyos. At sa panahon po natin, nanalig, tumanggap kay Jesus Christ. Yan. So, tayo po na tumanggap na nalig kay Kristo, yan. So hindi po tayo exempted sa battle. Amen. Talaga pong may kakaharapin po tayo na pakikipagtunggalian. At yung mga kalaban po natin ay hindi yung mga tao na nakita po natin. So totoo po na maaring nandun po yung mga gumagawa ng masama, pero hindi po sila yung tunay na kaaway po natin. Ang kaaway po natin ay yung mga hukbong spiritual, yung kampo ng diablo. Amen. So, binigyan po tayo nung sandata, panangga, kalasag ng tabak. Yan, para po sa ating pakikitigma spiritually. Sabi po sa Ephesians 6:10-12, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wills of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Amen? So suot po natin yung kasuotang pandigma. Amen? Yung mula sa Diyos. Amen? Yung kalasag po natin, yung righteousness due to Jesus Christ. Amen? Hindi po dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Yan. So maaaring akusahan po tayo ng diablo, pero sapat yung binayad na dugo ni Jesus Christ para po tayo mapawalang sala. Amen? At yung sandata po natin, ang salita ng Diyos. Amen? At sa mga nabasa nga po natin, God established His kingdom through Jesus Christ. At sabi po sa 1 Corinthians 15:27, for He has put all things under His feet. Amen. Yung kapamahalaan binigay po kay Jesus Christ. But when he say all things are put under Him, it's evident that he who put all things under Him is exempted. Amen. So yung ayon sa kalooban po ng Diyos. Yan. So, at nabanggit po natin kanina yung paano nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha po tayo ayon sa wangis o sa larawan ng Diyos. At pag sinabi nga pong wangis o larawan ng Diyos,
yung kanyang katwiran at kabanalan. Amen? At yung pong larawan po na ito ng Diyos, yan din po yung nakay Kristo. Amen? Sabi sa Colossians 1:15-16, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Amen? So lahat po nalika para kay Kristo. Amen? Kaya po yung kapamahalan binigay po sa Kanya ng Ama. So wala pong nalika ng hindi sa pamamagitan po niya. Amen? At sabi po ng Panginoon sa Mateo, so ito po yung inihabiling niya sa iglesia dahil nga po yung kapamahalan is being established by God or binabalik yung kapamahalan po sa atin. Amen? Through Jesus Christ. Amen? So, kung tayo po ay kay Kristo, so tinagubilinan po tayo ng Panginoon. So ano po yung tagubilin po sa atin? Sabi sa Matthew 28:18-20, And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. So lahat po ng kapamahalan dito sa lupa at sa langit ay binigay na kay Jesus Christ. Amen. Di ba nga po nga naagaw ng Diablo? Yan. So, it's being established by God. And paano ngayon? Kung titingnan mo, nandyan pa rin yung mga gawa ng kaaway. Kaya po, haharap po tayo sa battle. Amen. Pero hindi naman po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Panginoon. So, sabi sa verse 19, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. So, sabi po ng Panginoon, humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. So, una, sabi mo na pala ng Panginoon dito, binigyan niyo sa akin lahat ng kapamahalaan. All authorities given to me dito sa langit at sa lupa. Amen. Kaya humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Turuan ng lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. So yan po yung pangako ng Diyos. Sasamahan po tayo. Bagamat haharap po tayo ng digmaan. Kasi ang purpose po natin, bakit para humayo? Gawing alagad yung mga tao ni Jesus Christ. So syempre, ayaw ng Diablo yan. Kasi nga, gusto niya sa Kanya. Amen. Pero, kanino yung kapamahalaan? All authority is already given to Jesus Christ. Amen. So, ibig sabihin, kung ang kasama po natin ay ang Panginoon, hindi po makapapanaig yung kaaway. Sabi nga po ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, bibigyan kayo ng tanda ng kapangyarihan sa aking pangalan. Magpapalayas kayo ng masamang espiritu. Minuman ng lason, dumampot man ng aso, minom ng lason, di maano, at ang mapatungan ng inyong kamay ay gagaling. Amen. So, yan pong tanda ng kapangyarihan ay mula sa Panginoon. Amen. Kung ikaw ay tumanggap, nanalig sa Kanya, pwede mong in His name, you can cast out demon. Mapapalayas mo yung masamang espiritu. Amen. Kaya kahit may digmaan po tayo spiritually, huwag tayong matakot. Kasama natin si Jesus Christ. Amen. At paano po natin maranasan yan? Ito pong pangako po na ito ng Diyos, that He will establish and multiply us. Amen. So kailangan, una, alam mo kung sino yung pundasyon ng buhay mo. Kanino nakasalig ang buhay mo, yung pananampalataya mo. So, yung
yung mga nakikita po natin, yan, yung may ah, yung mga bagay, maging yung tao, kapwa-tao po natin, hindi po sila dapat yung ah, object of our faith. Amen. Hindi po sa kanila dapat nakatuon yung ating pananampalataya. Dapat kay Jesus Christ lang. Amen. So kung sa Panginoon po tayo magtitiwala, matutulad po tayo sa isang tao na matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Sabi po dito sa Matthew 7:24-7, sabi po ng Panginoon, "Therefore, whoever hears the sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who builds his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock." Yan. So pag sinabi nga natin, establish a firm foundation. So isa lang po yung dapat na pundasyon ng ating pananampalataya. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. So kung may iba pa po tayong tinatawagan, pinanampalatayanan, sad to say, kahit nasabihan na po natin na ito ay santo o maging si Mama Mary, so hindi po sila ang dapat na pinagtutuunan po natin ng pananampalataya. Dapat isa lang, si Jesus Christ. Even Mama Mary said, gawin nyo yung utos niya sa inyo. Amen. At ang sinabi rin po ni Maria na nagagalak ang puso ko sa aking tagapagligtas. Even Mary so accepted that he need Jesus as a Savior. Amen. So ganoon din po tayo. Isa lang po ang tagapagligtas. Isa lang po ang binigay ng Ama sa ikaliligtas ng tao. And His name is Jesus. Amen. So kung hindi po kay Kristo ang pananalig po natin, pagtitiwala po natin, matutulad po tayo sa tao na isang mamang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Sabi sa verse 26, "But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on the house, and it fell, and great was its fall." Amen. So ano man po yung pinagkakatiwalaan po natin, sabihin na napakayaman niyo po, marami po kayong mga ari-arian, mga property, hindi po iyan yung makapag-iingat ng buhay niyo. Amen. Sabi nga po ng Panginoon, ano mapapala ng tao, makamtan man niya ang lahat ng yaman sa sanlibutan, kung ang kaluluwa naman niya ay mapapasa apoy ng impyerno. Amen. Yung buhay po natin dito, panandalian lang, pero yung susunod po, pang magpakailanman. At nawa po ay matagpuan po tayo na handa sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, para kay Kristo, ang lingkod patuloy sa paghayo. Amen? Sama-sama po tayo magpasalamat sa Panginoon. Glory to you, Lord. Praise you, Lord. Salamat po, Ama, sa mga salita na napakinggan po namin. Itanim niyo nga po ito sa aming mga puso. Ama, kung may mga katanungan pa po kayo, Panginoon, patuloy po na kayo po yung magturo sa amin, magpaunawa sa amin, Panginoon, ng sa gayon masunod po namin ang inyong kalooban. Kapatid, kung ito'y unang pagkakataon mo na makapakinig ng mensahe na ito, ariin mo na itong panalangin ay sa iyo. Glory to you, Lord. Salamat po sa mga salita mo na napakinggan po namin. At patuloy nga po na kayo po yung kumilos po sa buhay po namin, Panginoon. At tinatanggap po namin kayo bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na buhay. Inikilala po namin kayo. Kayo po yung maghari sa aming buhay, Panginoon. At kayo po, Ama, yung patuloy na luminis sa amin sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo. At sa patnubay ng inyong Espiritu Santo ay kami po ay gabayan
nang kami po ay makasunod sa inyong kalooban. Patuloy niyo po kaming turuan, hindi po maging ito yung huli na makapakinig po kami, kundi patuloy na i-convict niyo po kami na makinig pa ng inyong mga salita tungkol kay Kristo at nang makilala po namin siya ng lubusan. At Ama, kayo po yung maghari sa amin, yung kalooban niyo po ang masunod, hindi na po kami. Salamat po, Ama, lahat ng pagsamba, pagdakila ay sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless us all. Amen! Purihin po natin ang Panginoon. Alam ko po na tayong lahat ay napagpala ng salita ng Diyos. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pag-i-invite. Gaya po ngayon, Midweek Fellowship. Ginaganap po ito 6 to 8 p.m. po. At ang ating Youth Fellowship, every Saturday, ginaganap po ito 5 to 6:30 p.m. At ang ating Sunday Fellowship, wag po natin kalilimutan, meron po tayong 9 to 11 a.m. at meron din po tayong 2 to 4 p.m. Siyempre po, tema po, pastor natin, mahal natin. Community ng lingkod, mahal natin. Siyempre, pamilya natin, mahal natin. Dahil una tayong inibig ng Panginoon, one in love, one in Christ. At siyempre po, ang tema po ng taong ito, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghayop. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon at God bless us all po sa ating lahat.